What's up mga ka-Warnatics? Natawa lang talaga ako sa comment na to ni Sisiw na hotdog pa. Wow. Sabi niya kasi dito, nauubusan na ako ng isip kakaisip. Actually, pareho tayo. Nauubusan na rin ako ng bala kakaisip dito sa Widow's War. Pero wait lang muna. Parang nakakatakot naman yung background ko. Parang anumang oras may sisilip. Para may sisilip na nakaputing ganun. But anyways, ganyan talaga kagagaling ang mga writers ng Widow's War. Kasi hindi sila nauubusan ng idea para baliwin tayo. Alam nyo, malapit na tayong maging kapamilya ng Palacios. Mga pamilyang baliw. But in fairness, hindi talaga nauubusan ng mga twist itong Widow's War. Ganyan katataba ang mga utak ng mga writers dito. Nakalagpas na tayo sa episode 60. Ano pa ba ang mangyayari dito sa Widow's War? Napatunayan natin na magkarelasyon nga si Basil at saka si Attorney Inigo. Ang hindi pa malinaw sa akin kung anak ba talaga ni Amando si Paco. Kailangan natin ng confirmation kung anak ba talaga ni Amando si Paco. Kasi lahat naman pwede natin tawaging anak. Kasi kahit ako, yung mga estudyante ko, ang tawag ko sa kanila mga anak. Tsaka sinabi ni Amando na parang anak na niya si Paco. Baka naman anak-anakan lang, di ba? Pero kailangan natin ng confirmation. At kung buhay ba talaga si Rodolfo Palacios. At sana hindi na para idagdag na natin sa listahan si Soledad Sanchez sa mga widow. Tapos lalabas na si Soledad. Tapos mayaman na siya. At kakalabanin niya ngayon si Aurora. At ang napakalaking tanong kung buhay ba talaga si Paco Palacios. Kasi nakikita natin gumagalaw siya. Pero hindi natin talaga alam kung totoong buhay siya. Kasi palagi na lang siyang nakaupo. Hindi man lang siya tumatayo. Oo, nagsasalita siya. Pero baka imahinasyon lang ito ni Aurora. Baka kasi ang kinakausap niya yung picture lang ni Paco. O di kaya naman yung abo ni Paco. Naalala nyo ba yung eksena na tinanong si Aurora kung saan daw ba ililibing si Paco? Something like that. Ang sagot niya ay hindi niya ito ipapalibing. Ipapakremate na lang niya para palagi niyang kasama. Baka naman ang kinakausap lang ni Aurora yung abo ni Paco. Kasi gano'n naman talaga, di ba? Lalong-lalo na kapag stress ang isang tao. Kung sino-sino ang kinakausap niya, pwedeng hayop, pwedeng halaman, pwedeng isang bagay na na magpapawala ng kanyang stress, makapagpapagaan ng kanyang kalooban, di ba? Kasi gaya nga ng sinabi ko sa nakaraan kong video, Aurora Palacios is very mindful. Hindi naman ipagkakatiwala sa kanya ang kumpanya kung meron siyang saltik sa utak. Aurora Palacios is very mindful and powerful. Hindi siya pwede magbaliw-baliwan. Baka naman stress lang siya. Dahil ito sa pagkamatay ni Paco. Or baka naman preserve niya ang katawan ni Paco gaya ng ginagawa niya sa mga na-shigback na mga hayop, di ba? Tinataxidermy niya. Pero naalala nyo ba yung eksena na gusto ni Kuya Galvan na ipapreserve ang katawan ni Basil? Pero ang sabi ni Aurora, nababaliw ka na ba Kuya Galvan? Meaning kapag si Aurora ang gumawa nito at ipapapreserve niya ang katawan ni Paco, pwede nating sabihin baliw si Aurora, pero hindi siya baliw. But anyways, ang haba na ng video na to. Basta panoorin natin ang Widow's War gabi-gabi at marami pang mangyayari. Abangan natin si Tonyo at ang kambal ni Rebecca. That's all for now. I am JR Zamora Dandoy, your Kapuso Show and Kapuso Serye Reactor.